Mainit na balita mga tol ayon sa WBC President na si Mauricio Sulaiman. Pinaalam na sa kanya ng Voluntary Anti-Doping Agency o WADA na negatibo ang resulta sa drug test ni Manny Pacquiao. Ang resulta sa negatibong drug test ni Manny Pacquiao ay isang positibong balita lalo na para sa kanyang mga tagahanga sa mundo ng boxing. Ipinapakita lang nito mga tol na kahit sa kanyang edad at sa kabila ng matagal na niyang karera, nanatili siyang malinis at profesional sa kanyang paghahanda. Ito rin ang patunay na seryoso si Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa ring at nais niyang gawin ito sa tamang paraan at may disiplina. Bukod dito mga tol, nakakatulong ito para mapanatili ang kredibilidad sa laban nila ni Mario Barrios. Sa panahon ngayon na maraming issue tungkol sa positive sa drug test, mahalagang mensahe din ito mga tol para sa mga atleta na posible pa ring magtagumpay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Siyempre walang halong pandaraya mga tol kahit may edad na. Pinakita rin ang isang larawan ni Manny Pacquiao na handa na ulit sa isang sparring match para paghandaan ang muka ni Mario Barrios. Hindi ito pera-pera mga tol dahil muling itataya ni Pacman ang Filipino pride laban sa isang champion. Sana may panalo ni Pacman ang laban na ito dahil isang history ang magagawa sa edad na 46. Samantala si Jimwell Pacquiao todo na rin ang paghahanda para sa unang laban niya sa professional. Isang history ito dahil father and son sa ibabaw ng ring. Hindi pa nilabas kung sino ang official na kalaban ni Jimwell, Magsayo at si Jerwin Ancahas. Si Yomer Marcial naman pinakilala na kung sino ang kalaban niya, itong si Alexis Gaitan. Lahat sila lalaban sa undercard ni Manny Pacquiao mga tol ngayong July 19 kaya abangan natin. Sa iba pang balita, pabor naman si Teofimo Lopez sa pahayag ni Turkey na ang mga boksingerong lumalaban ay dapat nagbibigay ng aksyon sa gitna ng ring. Sinabi ni Lopez ayos lang kung ang mga boksingero ay takbuhin kapag nasa undercard o preliminaries pa lang, kung saan hindi pa ganoon karami ang nanonood. Pero pagdating naman sa main event, mahalaga na ang mga boksingero ay puro aksyon at may estilong kinagigiliwan ng mga fans, lalo na kung pay-per-view ang event. Para kay Lopez, dapat ang boksingero na lumalaban sa main event kung saan binabayaran ng malaki, dapat lang na may magandang galaw na gusto ng fans dahil ito ang binabayaran nila sa pay-per-view. Ngunit kung ang galaw mo daw ay takbuhin ka lang, hindi ka maganda para sa main event. Dapat ilagay ka na lang sa preliminaries. Ayon din kay Turki Al-Sheikh, papalitan ng 18 by 18 feet ang ring na gagamitin ni Stevenson sa July 12 kontra William Cepeda. Ang mas maliit na sukat ng ring mga tol ay direktang makaapekto talaga sa estilo ni Stevenson. Dahil kilala ang kalaban ni Stevenson ngayon na si William Cepeda na isang pressure fighter at volume puncher. Kaya inaasahan din na tatakbo ng mas marami si Stevenson sa laban na ito. Ngunit dahil mas maliit na ang ring na gagamitin, limitado ang espasyo niya para umiwas kay Cepeda. Napakagandang plano ito para mabawasan ang boring fight. Pero dapat mas maliit pa mga tol, pwedeng 16 by 16 feet. Ipinahayag ni kamahalang Turkey na hindi niya susuporta ng mga boksingerong takbuhin sa ilalim ng Riyadh season. Gusto niyang mga boksingerong nagdadala ng aksyon na bakbakan. Matatanda ang bad trip din si Turki Al-Sheikh kay William Skal laban kay Canelo dahil napaka-boring ni Skal. Uuwi daw ito sa bansa niya na walang may pagmamalaki sa kababayan niya. Nakalaban mo ng isang pound for pound at isang undisputed champion pero tumakbo ka lang. Hindi mo nga naman may pagmamalaki yan sa mga kalahi mo. Kung kayo ang tatanungin mga tol, paano kung si Manny Pacquiao ay nagtatakbo sa ring kontra Mario Barrios? May pagmamalaki mo ba? Comment down below mga tol, hanggang sa muli.